Nakapagsumiti na ng counter affidavit ang kampo ni Police Major Alan De Castro hinggil sa akusasyon sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sumuko na rin ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagbuhat umano sa dugo ang katawan ni Camilon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace no-show pa rin sa ikalawang preliminary investigation ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Naging emosyonal si Rose Camilon, ang ina ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa ikalawang pagdinig sa kaso ng pagkawala ng dalaga. Labis-labis pa rin daw ang pag-asa ni Rose na makikita at makakasama pa rin niya ang anak. Man ang pag-aalaala ko bilang ina, yun iiwinawala ko dahil ako'y sa Panginoon naasa. Sobrang halos kung susuko ka talagang ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Mag-aalauna ng hapon kanina nang dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Hall of Justice. Naroon din ang abogado ni Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Nakapagpasa na sila ng counter affidavit pero hindi pa rin sumipot sa preliminary investigation. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever, but the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17, 1:30, same time. Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta are those who will execute a reply affidavit. Dumating din ang abogado ni Jeffrey Magpantay, ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa mga nagbubuhat umano sa duguang katawan ni Catherine at inilipat sa isang SUV. Hindi na sila naghain ng counter affidavit dahil mag-aalas 11 ng umaga kanina nang i-turn over siya mismo ng kanyang asawa sa pulisya. Mabibigyan ng linaw naman daw ang kaso sa pagkawala ng anak ni Rose nang malamang sumuko na ang isa sa mga itinuturong kasama ni Police Major De Castro sa nangyaring pagkawala ng anak. Nandun ang takot pero nandun ang pag-asa. Nandun ang pag-asa ko na magkakaroon ng linaw kung nasa ng aming anak. At sana okay lang. Okay lang lahat. Nandun yung pakiramdam ko na magkakaroon ng linaw. Galit pa rin naman daw ang nangingibabaw na pakiramdam ni Rose sa hindi pagharap sa preliminary investigation ni Major De Castro. Pinapatunayan lang niya na hindi siya tunay na lalaki. Hindi niya hinaharap yung kung ano ang inaakusa sa kanya. Wala siyang ipinakikita kundi yung abogado niya. Pero yung sarili niya hindi niya dinadala. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki. Na napakadali lang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula, kung ano ba talaga. Umaasa naman daw ang pamilya Camilon na sa pagsuko ni Magpantay ay magsasalita ito hinggil sa pagkawala ng anak. Sa mga oras na ito, hawak na ng pulisya si Jeffrey Magpantay at hinihintay na lamang ang susunod na hakbang patungkol sa kanyang kustodiya. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.